Magandang hapon po sa inyo, attorney. Magandang hapon din po. Opo, kamusta naman po naging epekto ho ng Bagyong Christine sa inyo pong lugar? Hindi po kasinsama nung pinaghandaan namin. Mm. Doon po sa Dibilacan kung saan po naglandfall itong si Christine. Kinausap ko yung aking counterpart doon, yung MDRRM po. Ayon po sa kanya, hindi po nila napansin na naglandfall yung bagyo. In fact, sabi niya, yung weather ay mas masama than night before. Opo. Tapos, nung alas 5, kaninang umaga, naglabas ng update ang Pag-asa na ang sentro ng bagyo ay nasa Tumawini, sa pungbayan dito sa Northern Isabela. So nakipag-ugnayan po ako doon sa mga kasamahan natin doon. At ang sabi nila, wala namang ulan, wala ring hangin. Well, highly unusual. I suppose, sa akin pong personal na palagay, nakatulong po itong Sierra Madre. Na siguro ginulo niya binasag niya yung ulan at hanging dala nitong si Bagyong Christine. Kaya pagtawid ng Sierra Madre, hindi na po ganun kadaming ulan at hindi ganun nakalakas na. So wala po masyadong iniwang pinsala itong bagyo nang dumaan po ito? Awan ng Diyos po, walang gaano. Wala. Medyo tumaas po yung level ng tubig ng Cagayan River. At meron pong mga binabaha ng mga barangay ngayon. Dahil medyo tumaas na po ng konti itong Cagayan River. Pero not as bad as we prepared foreseen, no? Opo, tama po. Kailangan pa ho ba na mag-declare ng state of calamity sa area po ninyo? Sa ngayon po, wala po kaming nakikitang dahilan para mag-declare po ng province-wide state of calamity. Pero yun pong mga local government unit, baka po makakita sila ng dahilan para mag-declare po sila ng state of calamity. Depende po sa rekomendasyon ng kanilang local DRRM councils at yung kanila pong sangguniang bayan o sangguniang panlungsod ang magdedeklara po ng state of calamity. Nasa sa kanila na ang desisyon, no, attorney? Tama po. Ano po ang sitwasyon ngayon dyan? May mga pag-ulan pa rin ho ba? May mga hangin pa rin ba? Describe ko po. Kaninang mga ilang minutes ago, nandyan po ako sa may parking lot, open parking lot nito pong Emergency Operations Center. Hindi po ako nababasa. At yung sisilip po ako sandali. Kasi yung pong mga puno, hindi po gaanong gumagalaw yung mga sanga. Okay. Ibig sabihin mahina po yung hangin. So that means humupa na talaga ang bagyo sa inyong area. Kumbaga nadaanan na ho kayo. It looks that way po kasi na-downgrade na po sa signal na tropical cyclone wind signal number 2 na po dito sa Isabela. Dahil lumampas na po siya, nasa may bandang Cordilleras na po itong bagyo. Tiningnan ko rin po yung satellite image ng DOST at lumalabas na wala na pong rain clouds over Isabela. Ang rain clouds na po, nandun sa may bandang northern tip ng Palawan, sa Mindoro, sa Batangas, doon po sa area yun yung may rain cloud. Dito po sa bandang amin, wala na. Wala po tayong reported na mga casualties o mga evacuees? Wala na rin ho? Meron po. Meron pa rin. Pong mga evacuees. Umabot po sa 10,800 individuals spread over 29 cities and municipalities. Ang discretion po kung pauwiin o hindi, yung mga evacuees nandun po sa mga mayors after consultation with their disaster managers at pakikiugnayan po sa Pag-asa. Sa ngayon, wala pa po kaming natatanggap na ulat na may mga evacuees ng pinauwi. So sa ngayon po ba, kailangan po ninyo ng tulong or hindi naman kailangan? Sa ngayon, hindi po. We can manage sa ngayon. Unless biglang magpakitang gilas itong si Bagyong Christine at magpaulan bigla o hangin ng malakas, wala pong dahilan para humingi pa po ng assistance sa ngayon.
outside Isabela, lalo na po sa national government. Ganito po kasi yung sistema. Kung sa relief items, bawat isa sa mga 36 cities and municipalities dito sa Isabela, meron pong kanya-kanyang stockpile ng relief items, food and non-food. Tapos, sa probinsya, meron din. Pagkatapos, meron pong local office po ang DSWD dito, meron din silang stockpile. Ang dynamics po, 3 levels yung pag-respond. Una, yun munang stockpile ng mga local government units concerned. Pag kinapos na sila, probinsya na ang mag-augment. Pag kinapos na kami sa probinsya, DSWD po ang mag-augment. Sa ngayon, meron pong isang bayan, yung bayan ng Rojas, nag-request po ng 300 food packs. Dahil sa tingin nila mukhang kakapusin yung kanilang stockpile. Pero konti lang din hinihilit, 300 lang.